Hello, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Yung aswang sa Iloilo, no? Daw na na-caught on cam. Actually, dalawang video ito aswang sa Iloilo. Unahin natin itong isa. Ang title, aswang na caught on cam daw sa Iloilo. So, panoorin natin ito mga kababayan ko. Nababalot daw ng takot at tensyon ang ilang mga residente sa Iloilo dahil daw sa kwentong aswang. Pero, totoo ba ito? Hindi lang COVID-19 ang kinatatakutan ng ilang mga residente sa 2020 to, ano? 2020. Pavia sa Iloilo. Anila, meron daw ditong gumagalang hindi maipaliwanag na nilalang. Yung buhok niya, tapos yung mata niya para amo na. Yung amo na muna sa akin. Kinikwento ng mga tao, no? Kwento ni Marilu, alas 7:30 ng gabi nitong July 29 habang naguhugas siya ng plato. Nagulat lang ako yung gabi yung ginganyan niya ako. Yun, inawasan niya ako. Sino ka? Lumayo ka! Nagbalik siya sa akin kag parang inano niya ko eh. Eh akala niya siguro matakot ako eh. Pupusak ka ng tubig! Basihan kita ma'am ng tubig. Kaya lang, Basyahan yung kita. siya nga na ganun ako, hindi ko siya nakita. Ang hinala niyang pakay ng nilalang ang kanyang apong buntis. Kasi gabi-gabi dito, may mamarinig ka talaga nga. Parang tik-tik pag gano'n niya, nakita niya nga matanda, yun, umalis siya kagad. Takot talaga. Ang tanong ko nga lang naman, ano, bakit kadalasan kung may aswang doon, bakit wala naman nababalitaan na, ano, na inaswang? Ako, hindi na ako lumalabas. Yung kwarto ko dun sa taas, ginala ko na. Yung sa akin lang, yung naranasan ko. Sa isip ko ba kung anong nangyari sa akin, wala na ako. Sabi ng anak ko, Mama, baka ano mo lang yun kasi simpre bagong vaccine ka lang. Sabi ko, ganito Side effect ng vaccine. ano pa ako sa inyo? At para mapatunayang meron siya talagang nakainkwentro, Naalala ko, may CCTV dito yung sa harap namin. at ito ang kanilang napanood sa CCTV. Makikita mo nang naguhugas si Marilu sa labas ng kanilang bahay nung bigla ngang may lumapit sa kanya. Tumayo sa kanyang likuran. At saka lumakad papalayo. Makikita rin sa video nung bigla itong gumapa at akmang lalapit sa kanya. Yung mga taga-probinsya, oh, totoo talaga, may aswang! Dito na tumayo si Marilu at aambahan sana ng tubig ang nanggambala. Pero mabilis itong kumaripas ng takbo. Nagulat kami nung nalaman namin na bata pala yung sinasabi nila na alleged sa aswang. 10 years old siya na lalaki. Pinasuot namin yung sinusuot niya nung nangyari. Kinumpir namin dun sa video footage. Siya talaga yung sinasabi na alleged sa aswang dun, bata pala. Bata! So, nakalagay dito, Aswang. 10 years old may closure ng aswang sa Fabia. Trip-trip lang suno na nasalaan ang bata. siya na lalaki. Pinasuot namin yung sinusuot niya nung nangyari. Siguro sobrang buryong nung nung time dati ng pandemic, walang maisip na gawin. Kinumpir namin dun sa video footage. Siya talaga yung sinasabi na alleged sa aswang dun, bata pala. Ako naniniwala ako na personally siya talaga. Bakit sabi ko ginawa mo yun? Sabi niya, joke-joke lang yun. Kung joke-joke lang. Nakita ka agad yung bata. Yung bata nga 10 years old, hindi sa nakita ko. Hindi, nanay. Nasa state of shock ka kasi noon. Ito yung magpapatunay na ano talaga, na paninindigan talaga natin yung imagination natin kung anong unang nakita.
'Di ba? Kaya nga nung yung naranasan ko sa Clark na multo na nakita ko, malay mo pagkakakita ko lang talaga yun eh. Ang unang suspect ko doon yung nasa Clark ako, pusa yun eh. Yung nakita ko na yun, nagtatatakbo-takbo ako sa Clark. Pero ang kita ko talaga, well-defined talaga yung ilong. Tapos pero I could be wrong. Yun din na iniisip ko. Kasi kapag naunahan kasi tayo ng takot kasi, magiging solid yung nakita natin. Sa totoo lang, yung nakita ko babae talaga yon. Parang yung mga 45 to 46. Hindi yan joke-joke. Kasi kung joke-joke niya, bakit nawala siya? Saan siya pumunta? Kagabi pumunta dito yung lola at saka yung pinsan at yung kapatid niya. Inaano ba nila sa akin kung siya? Sabi ko hindi. Yung nakita ko matanda. Pipilit talaga no? Taga-subdivision na si Yoli, naniniwala sa kwento Tignan mo, kung gaano nag-i-spread yung nag-start sa pamimeke, di ba? Nagiging gospel truth. Kasi contributing factor yung takot eh. niyang kapitbahay. Kung minsan, mayroon din ako na naririnig. Di ba? Nagkakaroon na ng mga confirmation bias. Kahit na yung tik-tik-tik-tik na naririnig ngayon, wala lang dapat yon. Nagkakaroon na ng meaning yon dahil nagkaroon ng balita na ganyan. Tunog, ang lakas talaga. Kahit proven na Itong hindi. video, naniniwala ako na mayroon talaga. Kapag taka yung gumapang-gapang sa dyan. Ito rin naman ang tatanungin ko, kung totoong aswang yun, hindi sana inano ka na, sinakmal ka na. Bakit kailangan kalabitin ka pa sa likod at pumunta pa sa malayo tapos gagapang? Nakulbaan kami sa COVID. Natatakot po kami sa COVID, natatakot din kami sa aswang. Nakulbaan kami sa aswang. Kinabahan akong lumabas. Natatakot ako sa aswang. Hanggang nito lang nakaraang linggo, meron na namang nahuli cam. Sa CCTV footage na ito, nahagip sa kanto ang tila isang tao na malapalaka na tumalon at gumapang pa. Nabalot ng takot ang ilang mga residente sa Pavia sa Iloilo matapos 2 beses na may nahuli cam na kakatwang nilalang. Kung aswang yon, Yeah, tapos yung mataya parang kakalabitin ka pa ba sa likod nun? muna. Yung gamuna sa sako. Common sense na lang ang gagamitin mo eh. Kasi kung mapapanood mo yung video, ulitin natin ha. Ito, nilapitan muna siya sa likod niya. Ano ba yun? Na kakatwang nilalang. Ganun nyo ha. O, nilapitan sa likod si nanay. Bakit gaganyan pa siya kung pwede ka na masakmalin agad? Gamuna. Yung gamuna muna sa sako. Pero sa akin, Ayun o, lalapitan siya. kuya, aswang yun talaga. Aswang talaga yun. Naniniwala ako na mayroon talaga. Kapag taka yung gumapang-gapang sa dyan. Sa pag-iimbestiga Nagtaka ka doon sa gumapang-gapang pero hindi ka nagtaka na ba't hindi pa sinakmal yung matanda nung nakatalikod. Di ba? ng aming team, natunton ang itinuturong nahuli cam sa pangalawang CCTV footage. Ako yung nasa video na gumagapang. At dito na siya may ipinagtapat. Hindi ako aswang or addict or magnanakaw. Ayon sa salaysay ni Kier, hindi niya tunay na pangalan. Naisipan namin yung idea na gumawa na rin kami ng isang video for the sake na ma-force yung mga children dito sa community namin na magstay inside lalo na. May layunin pala siya, I don't know kung yun, kung nasa rin kasi yung layunin eh. Oo nga naman, para wala maglabasan na bata na nung pandemic. Pandemic ngayon. Sa makatuwid, it's a prank. Ipinakita pa nga sa amin ni Kier ang ginamit niyang maskara. Ito po yung mask na ginamit ko nung gumawa kami ng video. Ayon kay Kier, alam ng kanilang komunidad, pati na ng Homeowners Association, ang ginawa May pala, may authority pala na involved. prank. Intentionally na ginawa talaga yung video. May dala-dala akong maskara kasi aware na ako may CCTV kami sa bahay. So alam ko talaga na mahagip.
meron talagang incident sa kabilang area, sabihin namin na try natin i-imitate yung ganung scenario sa CCTV footage para mas mapaniwala yung mga kabataan. Iwasan po natin. So, para mapaniwala daw yung mga kabataan, tinry na i-imitate. So, napagkasundo ng homeowners na gawin yun para siguro labas ng labas yung mga bata, ano? Scenario sa CCTV footage para mas mapaniwala yung mga kabataan. Iwasan po natin ng fake news, lalo na hindi nakakatulong yan at nakapagbigay tayo ng alarma sa kapwa natin. Sa lahat na naniniwala sa video na sa rumors na gano'n na aswang daw or addict, gusto ko lang i-debunk yung mga ganong statement. Kasi Aswang o nagkamat addict. kami for community lang yun eh. Pero may nais linawin si Kier. Hindi siya, inuulit po namin, hindi raw siya ang nahuli cam sa unang CCTV footage. Iba to. Yung claim ko is yung video na may gumagapang pero meron talagang isang video na kiniklaim nila which is a real incident talaga, real encounters sa aswang. Kung gayon, sino o ano kaya yon? Ipinasuri namin ang video o ang footage sa isang eksperto. Hindi siya minanipulate, walang effects or anything na dinagdag, pinutol. May umamin na nga na bata. So, hindi siya supernatural being, hindi siya multo. Basta physically, taon-tao siya. Ang focus kasi ng ating mga barangay officials ay nasa pandemic tayo ngayon. Hindi man kami nag-response po ma'am dahil wala pong nag-complain na may naistorbo na perwisyo dahil sa video na yon. Wala kami nakita na may threat doon or may nasaktan. At tahimik na po kami dito sa barangay namin. Wala pong katotohanan nun. Hindi po natin ma-prove yun na may aswang. Yung security guard natin po dito is 24 hours po yan. Kung gusto nyo pong mag-complain, pwede nyo pong paabot sa amin para ma-actionan po namin kagad. Bagamat hati sa paniniwala, kung may gumagalang... May umamin na nga, hindi ko naiintindihan. May umamin na nga na yun yung bata. Pero hindi talagang ipipilit pa rin talaga nila na aswang. Kasi let's say, sige, sasakyan ko yung argument. Kasi ang labanan na lang dito, common sense na lang eh. Hindi mo na kailangan ng scientific explanation dyan. Common sense itself, madidebunk na to. Unang-una, kung talagang gustong mambiktima ng aswang na yan, nakatalikod na si nanay, nilapitan na siya, hindi pa siya sinakmal. 'Di ba? Bakit hinintay pa na na humarap at tumakbo sa malayo tapos gagapang uli? Yun lang naman ang iisipin nyo eh. Baliko na agad ang logic ng video. 'Di ba? Kailangan agawin niya muna yung pansin ng matanda bago siya mag-akto na aswang. Na-explain nyo ba yon? Ganun ba talaga ang aswang? At saka pangalawa, let's say totoong aswang yan, yan lang yung aswang na wala na babalita na na may iba pang nabiktima. 'Di ba? Pangatlo, gated community ito, may may security guard eh. Dapat alam nilang may papasok doon, lalo na't mahigpit nung time na 'yan, may papasok sa community nila na na hindi sa kanila. Maliban na lang kung taga dyan din yung aswang sa kanila. Obviously, hindi naman lumipad yung aswang kasi nakita naman natin naglalakad. 'Di ba? Kaya maraming factor, mas marami yung factor para hindi mo siya paniwalaan kesa maniniwala ka. Nga ba sa kanilang dapat nilang ikatakot, patuloy ang gabi-gabing patrolya ng kanilang security guards. Nagro-roaming kami dito from 10 p.m. till 12 p.m. Sa isip ko yung aswang yun talaga. Aswang talaga. Si Manang kita niya na pula-pulang mata eh. Wala! May umamin na nga eh. Ano ba? Yung mga pula-pulang mata na yan, nasa imagination nyo na yan. Eh di sana sinakmal na nga yan. Ng mga tricycle driver, nakilala nila. Kaya daw pinauwi daw. Sinubukan natin interviewin ang bata na umaaming siya yung nakunan sa CCTV na naengkwentro ni Marilu. Pero tumanggi ang bata at ang lola nito na magpa-interview.
Bakit ba hindi namamatay itong mga paniniwalang ito? Meron siyang saysay, no? Meron din siyang parang kabutihan na nagagawa sa ating lipunan. Nakita ko na it was a very good way kung paano i-disiplina ang mga bata. So your belief influences your perception of reality. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 170 ang active COVID cases sa bayan ng Pavia. Sa panahong ito, Bilis kumalat nung COVID, no? Just imagine, nakarating ng probinsya. Kasi alam nyo, nung time na yan, nung nasa Mindoro pa yung nanay ko nun, di ba, COVID nun, ano? May mga matitigas ang ulo kasi na, na hindi makontrol. Di ba, kinokontrol na yan sa mga pier? Ang ginagawa kasi nung iba, nagtatago sa ilalim ng truck. Hindi na inspection na ilalim ng truck. Nandun yung mga yung mga tumatakas or yung mga lumulusot. Mahina talagang screening nung araw. Kaya nakarating sa probinsya yung COVID. Hindi makontrol talaga, no? Next video tayo, aswang uli sa Iloilo. Ano ba ito? ang takot ng mga tiga-barangay Lapus Norte sa Iloilo City ngayong may pandemya lalo pang nadagdagan dahil di mano sa isang misteryosong nilalang na nangunguha pa raw ng bata. Ano ba ito? Hindi lang coronavirus ang kinatatakutan ngayon sa barangay Lapus Norte sa Iloilo City. Lapus Norte naman. Pagkagat pa lang ng alas 8 ng gabi, nagro-ronda na ang mga tanod. Pagkagat daw, hound. Sabi nung alas 8 ng gabi, hound. At pulis. Hindi lang para masigurong walang lalabag sa curfew na ipinatutupad ngayong may community quarantine, pero para rin bantayan ang kanilang barangay. Mula sa di umano, umaataking hindi may paliwanag na kung anong nilalang. Ayos, no? Kung kailang COVID saka sila atake. Nagsimula raw ang lahat nito lang Marso matapos mag-lockdown. Alam mo ang hirap, no? Ang hirap kasi sa ganyan. Katulad nung unang case natin kanina, yung naunang video. Kahit hindi naman, ang mga magagaling magkwento, yung mga hindi naman talaga nakakita eh. Napansin nyo? Yung mga hindi naman talaga nakita, yung parang narinig lang nila, sila yung mga magagaling magkwento. Sa bahay ng mag-inang Lorna at Nena, hindi nila mga tunay na pangalan. Sinira ko na po yung pintuan namin na para matulog na kami. Naisipan ako, pumunta ako sa tiyahin ko na humiram ng electric fan. Tapos pagbalik ko, wala na po siya. Parang mababaliw po ako, ma'am. Yung iniisip ko namin, baka kinuha po siya at ni-rape po. Agad na nang hingi ng tulong si Nanay Lorna. Sa taranta ng mga tao, nagsilabasan sila. Ang social o physical distancing na baliwala sa takot. May mga nakalimot pa nga raw magsuot ng face mask. Ano yun? Dahil nawala lang yung yung tsahin niya? Oo, eh. Biglang may kumakabog sa mga bubong. Din siya, sa din? Ato sa may usawas, doon sa likod. Ano na naman siya, nagsaylo na naman siya sa pihak. Sigaw kami na sigaw. Hindi na nakita na, mo ni malinjoy kami yun. Pero matapos ang halos 2 oras na paghahanap sa bata, Dito na siya nakadagit sa bata, kag nabuyan niya gid. Nung lumabas na Wait, bata ba yung nawala o yung tsahin? Ulitin nga natin. pan. Tapos pagbalik ko, wala. Bumalik siya, wala na yung bata. Akala ko naman yung tsahin niya yung nawala. Ma'am, yung iniisip ko namin, baka kinuha po siya at ni-rape po. Dahil nawala yung bata.
Agad na nanghingi ng tulong si Nanay Lorna. Sa taranta ng mga tao, nagsilabasan sila. Ang social o physical distancing na balewala sa takot. May mga nakalimot pa nga raw magsuot ng face mask. Saan kaya napunta yung bata? So, lilinawin natin matutulog daw sila. Tapos, manghihiram sana siya ng electric fan. Nung nanghiram siya electric fan, pagbalik niya, wala na daw yung bata. So, yun yung nangyari. Maya-maya pa, biglang may kumakabog sa mga bubong. Din siya, sa din. Ato sa may usawas doon sa likod. Ano na naman siya, nagsaylo na naman siya sa pihak. Sigaw kami na sigaw. Hindi yan nakita na. Ang mga Ilonggo, meron silang may puntos sila na nakita namin. Yung parang hindi ko ma-duplicate eh. Pero May alon yung nila eh. May alon yung punto nila. tapos ang halos 2 oras na paghahanap sa bata. Dito na siya nakadagit sa bata, kag nabuyan niya gid. Nung Nakapre na naman. na kami ulit, nakita na siya namin, nandiyan na sa nakatayo. Kinuha daw po siya, inakyat siya pataas, nilipad daw siya, ginala siya sa... Ako, nilipad. Tapos sa tinatambayan po namin, tapos umiiyak daw po siya. Tapos pumunta daw sila sa isang bahay na mabaho. Sabi ko sa kanya, anong ginawa nila sa iyo? Sabi niya, pinapasayaw daw siya. Yung sugat po na po siya ng aso. Malinaw na hindi aswang yun. May aswang bang nagpapasayaw? Nasakgatan po siya sa tina. Parang 1 week na hindi niya po kami makilala. Para masigurong ligtas ang bata, inilipat si Nena sa malapit na daycare center kasamang kanyang tiyahin. Ako talaga yung humahawak kasi po yung nanay niya ayaw niyang humama kasi marami siyang nararamdaman sa katawan. Pinatignan din nila si Nena sa isang albularyo. Sabi ng matanda, kinuha daw po siya, yung aswang daw po. Pumiglas daw po. Hindi, syempre, na-cold reading na ng albularyo. Yun kasi yung kwento eh. Na narinig ng albularyo eh. Kinuha siya ng aswang. Malamang yun ay sasakyan ng albularyo. Tawan niya. Kaya yung tenga niya po, nakita po siya, may sugat. Hindi, ang sinabi, pinasayaw daw siya. Bakit siya pasasayawin ng aswang? Kinagat daw po niya eh. Sinakmal po yung ulo ng bata. Samantala, bilang paghahanda kung sakaling umatake raw muli ang misteryosong nilalang na yon, ang mga tiga-barangay may nakahandang buntot ng pagi. Nagbubudbud din sila ng asin sa bintana. Naglalagay pa ng net sa bubungan bilang patibong. Pabalik-balik po siya tagagabi po. Hindi po kami natutulog po. May quarantine po. Natatakot po ako na... Ini-ignore na nila yung part na pinasayaw siya. Ini-ignore nila yon. Ang talagang pipiliin lang nila yung mag-fit dun sa karakter ng aswang. Iwanan ko ulit yung anak ko. Mas lalong nakakatakot kasi po yung inaano niya yung mga bata eh. Pero makalipas ang 2 gabi, nagkaroon na naman daw ng komosyon sa daycare center kung saan naroon ang batang si Nena. Bigla po siyang gigising, magsasabi siya na andyan na naman. Ano yung trauma yun? Trauma yun ng bata. Pag na yung bubong namin. Tapos nagsasalita siya na ayaw ko sumama. Kabang-kaba po kami. Kasi yung bubong po, binabaklas niya. Dito na muling nagkagulo ang kanilang mga kapitbahay. Muli ring rumisponde. At ito ang sumunod na mga nangyari. Mula sa isang bubong, may tila mabilis daw na tumalon patungo sa bubong ng daycare center. Ano yung pusa? Yung bata nandyan sa hindi makakapasok Nilalang yan. daw na yon, mabilis ding tumalon palayo sa likuran ng mga kabahayan. Galing din na mag-edit ng ng KMJS. Aras na nanay, grabe kita ko. Dako siya. Ha?
Nanginginig na katawan. Isa sa mga nakasaksi, ang radio announcer na si Aldrin. Madasig sa Pulagon. Hindi! Dasig Pulagon ang tawo, no? Kaya kung tawo ka man sa kadelikado nga tawo dasig Pulagon, no? Dasig, arasa. Kung siya ay lumukso, parang palaka. Kahit na gabi, nagre-reflect ang green na kulay sa sinasabing aswang. Tumiliksi yung mata, nagbabaga. Ako, account ng no? Account ng radio announcer Almost 100 feet na layo ng bubong na tinalo niya. Posible, malakas yun, ma'am. Pero bakit yung bata na yung specific target niya, no? Parang lalaki malaking lalaki. Malaking lalaki. Siya ang kumuha sa bata. Dati hindi ako naniwala. Nakita ko na naniwala ako, may totoo pala, may ganun. Hanggang buong barangay na ang nagsanib puwersa at Hindi kaya kaso lang ito ng mass hysteria? Kasi yung mass hysteria kasi psychological yun habulan. May isang kaso ng mass hysteria. Alam niyo yung War of the Worlds na movie? Yung na yun, yung movie na War of the Worlds na yun, yung sinasalakay tayo na alien. Nung araw, kay Orson Welles yun na novel Nung araw, ginawang drama sa radyo yon. Now, napapakinggan ng mga tao sa radyo yon na inaatake tayo ng aliens. Akala nila totoong nangyayari. Then, maraming tumawag sa nun. Maraming tumawag sa mga pulis na may nakita silang alien daw sa bakuran nila. Yung mga ganon. Kasi nga nila yung napakinggan nila sa radyo yung War of the Worlds na drama, akala nila totoong nangyayari. May nambubulabog daw sa katahimikan ng ECQ sa Barangay Lapus Norte sa Iloilo City. Baka naman mas hysteria ito. Na isang kahindik-hindik di manong nilalang na nangunguha raw ng bata. At sa huli nitong pag-atake, nakipaghabulan pa ang mga residente. Pabitin Gusto ko siyang ulihin kasi lang mabilis siya Hindi ko sinabot. 3 talon niya, nawala na siya. Pag pumunta ako sino mga taga-Aklan dyan? Malayo ba Iloilo doon? Or sino mga taga-Iloilo dyan? Pag nakabisita ako sa kuya ko, pupunta talaga ako dyan sa sa Iloilo. Pati sa Capiz. Tutry ko talaga. Sa isang video expert ang nakunang video. May nakikita sila sa bandang area na to. Ang problema kasi natin dito ay gabi, may mga puno pa sa area na yon. Tapos ang daming ilaw na nagpa-flashes everywhere. So nagkakaroon sila ng misinterpretation kung sa nakita nila. Based doon sa nakita natin, most probably baka hayop to na lumilipad. Itong aswang-aswang na ito during the Spanish regime, isa to sa mga paraan to conquer some places in the Philippines by insinuating na merong aswang. So it will affect itong mga ginagawa natin quarantine, yung mga ECQ, kasi yung mga tao nagsisilabasan. Isa rin sa posibleng dahilan na gusto lang talagang pagtripan yung mga tao. Para maliwanagan ang buong barangay sa nangyari, ang mga nakasaksi sa insidente, pati na ang investigador ng PNP o ng Philippine National Police, nagharap-harap. Dahil wala naman daw tayong nahuli, hindi po natin ma-judge na kung totoo ba yun o hindi. Ma-judge na kung totoo ba yun o hindi. Yung ma-advise namin sa mga tao rito ay tumawag lang po sa tanggapan at kami po ay handang rumisponde. Dito tumawag lang po sa aming tanggapan at kami po ay handang rumisponde. Ayon sa investigasyon ng PNP, bagamat hindi nahuli ang nambubulahaw sa barangay, mariin nilang pinabulaanan ang kinatatakutan ng lahat. Isip namin baka kasi lasing lang, nagtitrip o baka naka-drums.
Nung gabi ring yon, kinamusta ng mga investigador si Nena. Pinunta nila yung bata, tapos nakita nila mayroong sugat yung bata. According sa mother, kinuha yung bata na sinasabi nilang aswang, pero hindi totally nakuha. Kaya nagkaroon ng sugat sa tainga. Yung dalawang investigator yung kasama ko, sinibihan yung anak nila sa padala sa ospital para matingnan yung sugat. Nitong Biyernes, bumisita uli ang Women and Children Protection Desk ng PNP sa La Paz District. According sa mother na ang bata daw ay wala namang reklamo sa kanyang physical na katawan. Ang ugali niya ang nag-iba. Mas maganda na i-refer natin siya sa psychiatric. Bakit ini-ignore nila yung ini-ignore nila yung sinabi ng bata na pinasayaw daw siya? Kung may anak ka, ang mata mo dapat wag mawawala sa anak. Gusto ko sana nila na ipamedikal yung anak ko. Tingin ko po hindi naman po siya ni-rape. Hindi naman dahil ni-rape ka. Part ng investigation kasi yun. Ano ba? Po yung tenga niya, tapos damit niya po, basta lang po, pero hindi gusot-gusot. Pantay sarado na po siya sa amin. Takot ka lang eh. Baka mamaya may mabulgar dyan sa bata eh. Hindi po siya pababayaan. Pinakonsulta via Zoom si Nena sa isang child psychologist. Ayon kay Doktora Amelita Piojo, nagkaroon daw ng emotional trauma ang bata. Dahil pinayuhan silang dalhin sa clinic si Nena para mas lalong masulit. Pinayuhan din ang mga magulang ni Nena na hikayating magsalita ang kanilang anak at mas iparamdam dito ang kanilang Aron sa nanay, grabe kita. Kudo-kudo siya. Sa panahon ng krisis, tama rin naman na lalo tayong magmatsyag, dagdagan ang tapang, lalo na sa pagharap sa ating mga kinatatakutan. Wala nahuli pero feeling ko mas hysteria yung nangyari eh. Kasi most of the time, yung kwento kasi ay hindi naman talaga nila nakikita, naririnig lang nila. Then pag narinig na nila yung kwento na malaking tao siya, pag flashlight mo sa taas, may something kang nakita doon, kahit hindi naman yun, i-assume mo na yun ay malaking tao. 'Di ba? Pwedeng yun ay anino ng pusa, or kung ano man yung nasa bubong na yon, ibon, whatever. Ang bottom line dito, walang napatunayan. Dahil iisipin mo din naman, paulit-ulit ko sinasabi, kung totoo man na ganyan yan, sana may nababalitaan na tayo na may nabibiktima yan. Bakit walang lumulutang na biktima? Kahit report man lang na siya ay kinagat ng creature. Kahit hindi na aswang, dapat may ganun ng nababalita eh. Pero wala eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang ating pag-uusapan ngayong araw. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye!